3, 2, 1. Okay, so ngayon po, hindi na po natin papatagalin. Okay, so ito pong ating... Excited ako, Brother Jem, sa topic talaga. Ako lagi naman ako excited. Okay, so natin patagalin ang ating maghahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Isa sa masipag nating leader ng ating church. Okay, so simulat sa pool pa lang, bata pa lang ako. Naging cell leader ko to. Lodi ko to tol eh. Lodi ko to. Okay. So, sa tingin ko, talagang malaki siya, matangkad. Okay, so talagang isa sa masipag ng JCLM Sukol na coordinator, talagang maasahan sa lahat ng bagay, anumang aspeto ng buhay ng isang tao. No? So, okay, i-welcome po natin, walang iba. No? I-welcome po natin ang ating brother, Benji Senyar, isang primary 12. Po natin. Magandang araw po sa ating lahat at purihin po ang Diyos sa araw na ito na kung saan ay patuloy na pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. Kaya naman patuloy na uunahin ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon na kung saan ay siya ang nagbibigay ng buhay at ng lakas. At ikalawa ay ang ating pastor, walang iba kundi ang ating Reverend Gabriel Villanueva Cubio Jr. Palakpakan po natin siya sa ating Panginoon. At batiin po nating lahat mga lahing JCLM Kalamba ang ating pastor ng Happy Pastors Month. At syempre, kung meron po tayong maipapaabot na talagang magpapatibok ng kanyang puso, magpapaligaya, ay gawin po nating lahat. At ngayon pong araw na ito ay nais ko rin pong batiin ang ating pastora na kung saan ang miracle ng Panginoon ay kanyang nararanasan, ang himala ng Diyos, at nawa ay patuloy na mangyari ang kalooban ng Diyos, mabubuting mangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang buong pamilya, sa pamilya ng ating pastor at pastora. Ganon din binabati ko po ang aking biyanan, isa po sa nakasubaybay po dito sa project ngayon, kay Nanay Lourdes Lebrilla, at ganoon din po sa aking may bahay, walang iba kundi si Sister Lani Senyar. Yun po yun. At lahat po ng mga ka-primary 12 po dyan, na nandyan po kayo, at yung wala, binabati ko po kayong lahat. At ganoon din po ang lahat ng cell leaders ng lahing JCLM Kalamba. Ngayon pong araw po na ito ay napakahalaga ng ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Yung salitang umasa ay talagang kailangan po natin. Ulitin ko po yung salita, no? Na ibinibigay po sa atin ng Panginoon ngayon, yung salitang umasa o umaasa. Ayun po yun. At makikita po natin sa buhay po ng tao, kailangan po natin yan. Pagsilang pa lang ng bata sa kanyang pag-uha, umaasa na po siya na ito ay isang pangungusap sa kanyang magulang na mayroon siyang pangangailangan. Diyan pa po ba kayo? Yan po ang katotohanan. Kaya naman yung salitang umasa ay mula sa pagkasilang ay ando na po ang salitang umaasa. Ang kahulugan pa po nito sa Tagalog o kawikaan o talasalitaan ay nangangailangan. Kaya naman ang tao ay hindi lamang umaasa kundi nangangailangan, sapagkat makikita po natin hanggat siya ay bata, hindi niya sasabihin na siya ay wala ng kailangan. Kaya naman itong ating pag-uusapan ay napakahalaga. Totoo po ba na lahat po ng tao na nabubuhay sa mundong ito ay dapat umaasa? Ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kaya lang hindi naman dapat habang buhay. Dapat po ito ay sa tamang oras at panahon na tayo ay kanilang kinalinga, minahal, at ipinrovide ang lahat ng ating pangailangan na tayo umaasa. Huwag naman habang buhay tayo umaasa sa kanila. Kaya nila tayo pinag-aaral at inaayos ang ating buhay para pagdating ng tamang oras, tayo naman ang kanilang aasahan. Andiyan po ba kayo? Ganun din po pagka tayo ay nasa eskwelahan na, tayo mga estudyante ay umaasa sa ating guro, sa ating magulang. Lalo ngayon, pandemic, ang mga estudyante ay nasa bahay lang ang kumukuha ng kanilang mga module para mag-aral, ay ang kanilang mga parents or guardian para makuha ang kanilang pag-aaralan sa buong isang linggo or 2
umasa. Pero sabi ko nga po, wag naman habang buhay. Yung may pamilya ka na, dapat tumatayo ka na sa sarili mong paa. Huwag ka nang umasa. Andiyan pa po ba kayo? Kaya ang mga manggagawa ay umaasa sa kanilang pinagtatrabahuan o kanilang kumpanya. Ganun po kahalaga. Kaya nakakatuwa nga po, ang mga mamayang Pilipino ay umaasa sa ayuda ng gobyerno. Ayun po yun. Kaya yung salitang umaasa ay napakahalaga. In English po ito ay depend. At ang napakahalaga po nito, ang opposite po nito ay independent. Pero ngayon, dahil po tayo ay nakadepend sa ating magulang, sa ating guro, sa ating guardian, sa ating gobyerno, mahalaga po itong ating pag-uusapan. Nandyan na po ba kayo? Para naman makita po natin, kailangan pa ba ako umasa? O ako naman ang dapat asahan? Yan po yung magandang tanong. Kaya sa araw pong ito, basahin po natin ang salita ng Diyos na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay nasa church ngayon, wala po tayong ibang inaasahan, o kung tayo ay nasa lahing JCLM Calamba, mga kaprojen, wala tayong ibang inaasahan kundi ang ating pastor, ang ating sa leaders. Lalo't higit, ipinapakilala ko po sa inyo ang ating Diyos na makapangyarihan. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 23, talatang 1 hanggang 6, ay ganito po ang ating mababasa. Ulitin ko po, in Book of Psalms, chapter 23, verse 1 to 6, ay ganito po ang ating mababasa. Sundan niyo po at pakinggang mabuti ang babasahin ko po. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakin niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. At tungkod mo't pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kayo. Ikatlo, sabi po sa verse 4, kung pag-aaralan po natin po ito, ang mabuting pastol, dapat sa mabuting pastol po tayo nakadepend. Andiyan pa po ba kayo? Siyempre, dapat talaga may matagpuan po tayo sa mundong ito ng mga mabuting pastol. Andiyan ang ating pastor, andiyan ang mga primary 12, andiyan ang mga sa leaders, andiyan ang mga magulang, andiyan ang mga guro, andiyan ang mga mentor. Sabi po dito, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ako'y kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo, gabay ko at sanggalan. Ganun po kabuti ang Diyos. Ikatlo, depend on God in His divine protection. Yun po, napakabuti po ng Diyos. Kasi imagine po, maraming pagkakataon, mapapahamak na po tayo. Maaksidente na po tayo. Mamamatay na po tayo. Pero andun pa rin ang divine protection ng ating Panginoon. Ulitin ko po, the word divine ay godly nature po ito. Nature po ng ating Panginoon. Talagang nasa puso at isipan ng Diyos na iparanas sa mga nilikha niya, sa mga tao, ang lahat ng bagay po na ito. Divine provision, divine power, divine protection. Kaya nga sabi po doon sa verse 4,
Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Imagine ha, nandun ka na sa kadiliman, dadaling ka ng Diyos doon sa kaliwanagan. Nandun ka na sa sumpa, dadaling ka niya sa biyaya. Nandiyan pa po ba kayo? Ganun po kabuti ang Diyos. Nandun ka na sa kasalanan, palalayain ka niya sa kasalanan at gagawin kanyang tagapagmana ng kanyang kaharian. Ganun kabuti ang Diyos. Imagine, sabi nga po dito, hindi ako matatakot. Dahil nakadepende ka kay Lord, hindi ka matatakot, sabi po doon. Why? Kasi andun ang divine protection ni Lord. Ang iba, takot na takot sa multo. Ang iba, takot na takot sa COVID. Kaya lang, ang iba, hindi takot sa kasalanan. Nakakalungkot po yun. Kung ano-ano ang ginagawang kasalanan. Nawa, makalaya po tayo sa mga bagay po na yun. Kasi why? Nakakahiya naman na tayo ay after na nandun tayo sa kadiliman. Kasi sabi doon, tumatahak sa karimlan. Pag ikaw ay nasa karimlan na andun na karamdaman, kawalan, lahat na ng problema nandun na sa'yo, at saka ka lang tatawag kay Lord, nakakalungkot naman. Diba? Sana maging karapat dapat po tayo sa paghingi natin ng tulong sa Panginoon. Ginawa mo ang mga makamundong bagay, ang mga kasalanan, lahat ng bagay na ginagawa mo, hindi ka man lang naglingkod kay Lord. Tapos nung nandun ka na sa karamdaman, sasabihin mo, Lord, tagalingin niyo po ako. Nung wala kang pera, iniintay ni Lord yung gawin mo yung purpose niya sa pagkakalikha niya sa'yo, hindi mo ginagawa. Pero ngayon sasabihin mo, Lord, andito po ako sa kalugmok na kalalagayan na ito. Tulungan niyo po ako. Hindi naman po masama, kapatid. Kaya lang, maraming oras, araw, buwan, taon na ipinagkaloob sa iyo ang Diyos. Palagi kanyang iniintay, pero ano ang iyong ginawa? Alam niyo po, mga kapatid, sa araw na ito, nag-iintay ang Diyos sa iyong desisyon. Para maranasan mo lahat ang mga bagay na ito. Yung divine provision ng Panginoon, yung divine power ng Panginoon, yung divine protection ng Panginoon, ay mararanasan mo sa iyo kung kukonect ka muli sa ating Panginoon. Alam niyo po si Daniel, si Pablo, naranasan nila ang divine protection ng ating Panginoon. Si Daniel, hiniyulog, hindi naman sa pugon doon sa mga leon. Pero makita natin yung divine protection ng Panginoon. Hindi man lang siya hindi man lang siya nagalusan. Si Pablo, kinagat ng ahas, hindi man lang siya hindi man lang siya nangisay o nangitim o anuman ang nangyari sa kanyang buhay, kundi nagtataka ang mga tao sa paligid nila. Mayroong Diyos na makapangyarihan. Mayroong Diyos na kakampi ang taong ito. Walang iba kundi ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. We claim, we declare na siya rin ang Diyos natin sa kasalukuyan. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. At sa konklusyon sa awit, chapter 23, verse 5-6, basahin po natin. Sabi po dito, sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handandulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Ganun po kabuti ang Diyos, no? Verse 6, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Alam niyo po ang nais ni Lord sa atin sa araw na ito. Kung andyan pa po kayo. Una, sabi sa verse 5, God is with us. Siyempre nakadepende ka sa Kanya. According to Hebrew chapter 13 verse 5, ang kanyang pangako, anak, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Di ba napakabuti ng Diyos? God is with us. Sabi po sa verse 5b, God anointed us. Kapatid,
lahat ng ating ginagawa para sa kapurihan ng Diyos. Lahat ito ini-anoint na ng ating Panginoon. Kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay cell leader, kung ano man ang maliit at malaki mong ginagampanan sa kapurihan ng Diyos, nilalangisan ka niya ng anointing of oil mula ulo hanggang paa. At sa lahat ng tao na nasa paligid mo, mararanasan nila at mararamdaman nila na ikaw ay anointed na lingkod ng Panginoon. Lalabas sa iyong mga labi, sa iyong pananalita na walang ibang pinapupurihan at pinaglilingkuran kundi ang Diyos na makapangyarihan. Alam niyo po, sabi po sa verse 6, God loves us. Di ba ang sarap na ating Panginoon? Ang sarap maging anak ng Diyos. Ang sarap maging Kristiyano. Saan ka pa? Saan ka aasa? Dapat walang iba kundi sa Diyos na makapangyarihan na lumikha ng buhay ng tao na nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. At sa oras na tayo tumatahak sa karimlan, andun ang kanyang paggabay, andun ang kanyang pagsama. At kung tayo dumaan man sa karamdaman pagsubok ng buhay, andun ang kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay pagalingin. Ikaw ay provide ng lahat para sa iyo nararanasan. Ikaw man ay nasa tukso ng iyong buhay, pagtatagumpay ka. Why? Sa araw na ito, God is with us. God anointed us. God loves us. Kaya kapatid, the word depend. Ito ang magkoconnect sa iyo sa Diyos. Kaya kung ikaw ay wala na at nawawala na sa vision ng ating Panginoon, lalo tigit kung ikaw ay cell leader, lingkod ka ng Diyos, ito ang oras. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Minsan pa pinatunayan mo ang iyong mga pangyarihan, salita ay hindi babalik sa iyo na walang muna, na walang aanin. Ito ay mayroong kapangyarihan na baguhin ang kalalagayan ng aming buhay, ng bansang Pilipinas, ng buong mundo. Dahil ikaw ang Diyos na aming inaasas. You are the defender of the universe. At kung kami sa iyo magdidepende, kami ay mga dependent mo, O Diyos, sa iyong provision, sa iyong kapangyarihan, sa iyong protection. At mararanasan namin, Panginoon, saan man kami lumakad, pumunta sa aming buhay, God is with us. At mararanasan namin sa lahat ng aming ginagawa, kami man ay nagsasal group, kami na ginagamit mo para ipahayag ang iyong salita. Inaanoint mo kami, O Diyos. Mararamdaman, mararanasan ng lahat ng mga nakikinig, nanonood na ikaw ay nasa taong iyong ginagamit. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming pinapupurihan at habang ginagawa namin ang purpose ng aming buhay, ng iyong pagkalikha, nararanasan namin ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Kaya sa aking mga kapatid na nasa online, Panginoon, mangusap po kayo sa kanilang buhay. Touch their heart, O Lord God. Minsan pa, patunayan niyo po at saksi ang maraming mga tao na hindi pa nakadepende sa iyo. Kaming mga nakadepende sa iyo ay gamitin mo kami, Panginoon, para sa kanilang mga buhay. Kung sila man ay tumatak sa karimlan at ginagamit mo ang mga pamalo sa pagpatuwid para kami ay manatili na nakadepende sa iyo, O Diyos, gamitin mo ito, Panginoon. Dahil ang iyong mga pinapalo at dinidisiplina ay ito ang mga mahal mo, O Diyos. Huwag mo kami maging negatibo sa mga turo at aral
na ibinibigay ng aming pastor, ng aming mga primary 12, ng aming mga sa leaders, kundi ito ay aming maging kaligayahan katulad ng binabanggit mong pamalong, Panginoon. Ito ang aming maging tanglaw at liwanag ng aming buhay. Kaya minsan sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Baguhin niyo po ang aming kaisipan, ang aming damdamin, ang aming puso, upang ang lahat ng aming pananaw, ng aming kaisipan, ng aming damdamin, walang ibang makita, kundi ang vision mo, ang layunin mo, ang purpose mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. I-claim na namin ang lahat ng mga salita mo ay pagpapala sa bawat sa puso. At sa mga anak mo na kung meron mang new friend at hindi pa tumatanggap sa iyo, Panginoon, tanggapin nila ang salitang depend. At makukonect sila sa iyo, Panginoon. Mararanasan nila ngayon ang iyong divine provision, divine power, divine protection sa araw-araw ng kanilang buhay. At sa amin din po na yung mga lingkod, mga anak, araw-araw po, Panginoon, kahilingan po namin ito. Huwag po kami mag-depend sa aming sarili lang, kundi sa iyo, Panginoon. At makikita po namin, mararamdaman mo, Panginoon, na ikaw ay liligaya dahil ito ang magiging papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ulitin ko, mga kapatid, ang ating pagdepende sa Diyos ay nagpapatibok sa kanyang puso na kung saan nagigiliw ang Diyos sa buhay mo, na ikaw ay nagpupuri sa Diyos pag ikaw ay nakadepend sa Kanya. Sa lahat ng iyong ginagawa, maliit man o malaki, depend. At makita mo, lalago, dadami, magmumultiply, pag hindi lang sa sarili mo ikaw nakadepend, kundi sa Diyos na makapangyarihan. Muli, Panginoon, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang papuri at pasalamat. Ang lahat ng mga kaprojen, ang lahat ng lahing JSLM, Kalamba, mga kapamilya, at ang lahat ay pagpalain ng Panginoon. In Jesus' name. Lahat po tayo Okay, so napakaganda na mensahe ni Brother Benji sa atin. Yes. Okay, so yun, napakaganda, Brother Jude, nung message ni Brother Benji. Talagang, sabi ko nga, nakakalakas, spiritual talaga, nakaka-excite, no, na talagang maglingkod kay Lord. Amen? Parang Brother Jem, parang na-refill na naman ako dun sa message na sinare ni Brother Benji sa atin. Ayun, so yun, yung aking siguro i-share ko muna, bago yung iba, yung mga viewers po natin, i-share po natin yung nagrema po sa atin, yung mga take-away nyo po kanina para naman hindi masayang. Okay, so sa akin po, talagang dito ako talagang nagrema sa akin itong message ko ni Ninong Benji. No? Sabi dito, kapag tayo ay nakadepende kay Lord, maranasan natin yung divine provision ni Lord. Ano man mga pagsubok, mga problema, okay? Lahat ng mga problema mo, talagang ibibigay pa rin sa iyo ni Lord yung divine provision ng ating Panginoon. Amen. Okay, so pangalawa, sabi dito, kasi sabi doon ni Ninong Benji, kapag tayo nakadepende sa tao, ito ay merong limitasyon, no? Kumbaga ano lang siya, temporary lang. Pero kapag tayo ay nakadepende, okay, sa ating Panginoon Diyos, ito ay talagang panghabang buhay. So yun naman, Kuya Jun, ano yung nagrema sa iyo? Sa akin, ang rema word sa akin na napakaganda topic ni Brother Benji is yung pag ikaw ay nag-depend kay Lord, hindi ka magkukulang. Ayun. Amen. Kasi Brother Jem, alam mo naman, nagne-negosyo ako. Yes. So, back in time, nung ako nagtatrabaho, hindi ako nakadepend kay Lord that time. Kasi isipin mo, 12 hours sa isang shift and then 7 days dire-diretso ako nagtatrabaho. So kahit na ganun na may mga income, may pera, parang may kulang Oo, tama. Pero nung nag-take ako ng risk magnegosyo, Brother Jem, nag-depend ako kay God, hindi ako nagkukulang. Yes, okay. So, yun, napakaganda.
Kaya sa atin, mga ka-project, okay, youth ka man o hindi, ito ay isang kumbaga, wake up call sa atin. Okay, kasi baka sa season ito, Kuya June, habang nabubuhay ka, baka hindi ka na naglilingkod kay Lord. Kasi may ganun di ba? Although, umaating ka ng online, pero hindi ganun, kumbaga, hindi ka na excited, di ba? Papasok, di ba, late, parang gano'n, parang pasilip-silip lang. Ibig sabihin, hindi ka na nakadepende sa ating Panginoon Diyos. Sorry to say no. Kaya ito sa atin, isa sa itong message kong ito po ay isang malaking reminder para sa ating mga Kristiyano.